Amen. Okay, kunin po natin ating Bible at buksan natin sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Nasa second lesson tayo. Okay? Second lesson for sa second batch. Nasa lesson 7 na tayo, lesson 7. Okay, 2 Peter chapter 3 verse 18. 2 Peter chapter 3 verse 18. Dito na ba yung mga mga campers natin? Okay. So ready na ba? Ready? Hindi ko alam yung total numbers ng campers natin. Okay, 2 Peter chapter 3 verse 18. Isa ito sa pinakasimple na lesson natin, pero very important. Okay, pwede tayong tumayo at basahin natin yung verse 18, 2 Peter chapter 3 verse 18. Dito nagtapos ang 2 Peter chapter 3. Pagamat ito ay pinaka-concluding verse. Pero ang sabi diyan, sabay-sabay natin basahin. Ready, go? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Okay, so as a saved person, kapag ikaw ay new believer, especially sa ating mga dinidisciple, kung bago ka pa lang na nakakilala sa Panginoon, you need to grow. Amen? At personally tayo din, honestly, ang problem natin kapag tumatagal tayo, sometimes, yung mga bagay na dapat ginagawa natin para mag-grow, sometimes nawawala. Okay? Honestly, sino sa inyo, kapag halimbawa, nag-emphasize tayo ng prayer, pero nakalimutan naman yung Bible reading, no? Dapat magkasama yan, Bible reading and prayer. Pag nag-concentrate tayo ng soul winning, sometimes sometimes may mga things tayo na nakakalimutan along the way. Pero ito ay paalala, no? Ito ay isa sa lesson, I think, sino sa inyo dumaan doon sa growth na acronym? Naalala niyo pa yung growth na acronym, GROWTH, no? Dati GROW lang, tapos ginawang with TH. So, babalikan natin, amen? Okay, so sabi ko ito yung pinakasimple, pero I think isang bagay na kailangan lang natin is we need to grow sa Panginoon, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Tingnan natin yung mga things na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Bagamat ito yung pinakasimple, sabi ko nga, pero gusto mag-speak ito hindi lang sa bagong mananampalataya, kundi even sa ating mga matagal ng mananampalataya. So tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat kami pong muli sa biyaya na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. I pray Panginoon na i-bless po Panginoon ang mga lesson namin mapapakinggan. Dalahin ko po na bigyan niyo po kami ng wisdom. Lord God, we know na ito po ay napakahalaga na kami po ay matutong mag-disciple. At the same time, mapaalala sa amin, Panginoon, ng mga basic things na kailangan namin gawin bilang isang mananampalataya. Bigyan niyo rin po ako ng wisdom, Panginoon. As I express your word, bigyan niyo po ako, Panginoon, ng inyong gabay. At dalahin ko po na bigyan niyo po ako ng mga tamang salita na aming mga pag-uusapan in Jesus. I pray. Amen. Okay, pwede tayo mo po. So hindi ako gaano magtatagal. So meron tayong business meeting mamaya. So we'll have a business meeting. May 3 akong i-discuss. Bago tayo mag-iwahiwalay mamaya. So basic Bible lesson 7, growth, no, yung GROWTH. Okay? So as a new believer, we need to continue growing in our Christian lives. Okay? At meron tayong mga basic things to experience growth in our Christian life. At honestly, may mga bagay na sabi kong very basic ito. Pero tandaan natin ito, no? Ito yung mga bagay na basic pero kailangan nating balik-balikan. Okay? So, simulan ko na, no? Siguro very very short. Number 1, letter G. Naalala niyo pa yan? Letter G is go to church faithfully. Okay, nilagyan ko lang ng mga, anong tawag dyan sa faithfully? Anong tawag dyan? Adverb? Okay? So, go to church faithfully. Sabi diyan sa may Hebrews chapter 10 verse 25. Hebrews chapter 10 verse 25. Ihahabol na lang yung material ongoing si Brother Marlon na nagpiprint. Sabi yan, not forsaking the assembling of ourselves together,
As the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Okay? So napakahalaga ng bawat services. And by the way, ang bawat services natin sa church, sabi nga meron kayo narinig na tree to tribe. Yung tree to tribe na pinakamoto, ibig sabihin, dapat atinan mo lahat ng major services, yung Sunday morning, Sunday evening, tapos yung tawag dito yung prayer meeting o midweek service. Kaya meron tinatawag na tree to tribe. Pero sa panahon natin ngayon, meron na rin tayong soul winning. Amen? Meron din tayong good news classes, meron din tayong mga practices sa ating choir and orchestra. But the major services natin is yung Sunday morning, Sunday evening. Doon sa Sunday morning, meron tayong Sunday school. Pero lahat yan kailangan nating daanan. Why? Mahalaga ito, no? Maraming mga Kristiyano sa tingin nila hindi na ganong kahalagahan ang sa Christian life yung pagtungo sa church. And by the way, nagkakaroon ng changes. Sometimes, napupuna ko lang to Sometimes kapag masyadong, may mga times may nakikita kayo sa church natin na kuminsan maraming umaattend ng afternoon, konti sa umaga. May mga times na marami sa umaga, konti sa hapon. Siguro sa init, no? Yung mga iba naman siguro sa sobrang lamig na nagbabago, habang nagbabago yung may mga times na binabago natin. At may mga ibang mga members ngayon and even mga bagong mananampalataya, nagkakaroon sila nagsisettle sila sa one service lang. Which is hindi siya healthy. Okay? Hindi siya healthy sa Christian life. Why? Because every services in our church is different services. Hindi tayo katulad ng ibang religion. Sa ibang religion, pag pumunta kayo ng first mass, second mass, third mass, hanggang fourth mass, at kung meron pang last mass. Okay? Lahat ng mass na yan, no? Makikita niyo, isa lang message. Isa lang babanggitin. And actually, ang message nila is very short. Ang pinakamarami, 1 hour talaga yan, no? Sino sa inyo nakakata yan? Exactly 1 hour kung orasan ninyo. May oras yun Yung oras ng pagpasok, may oras ng time na memorize, may sasabihin na konti. Pero ang pinakamarami is pag bumatingting na yan, na yung gagawin na yung ritual na magkakaroon ng tawag dito yung communion. Pero yung message is very little. Okay? Doon sa ibang mga ibang religion, kahit na pumunta ka, for example, pumunta ka dito sa isang lokal, patungo ka doon sa ibang lokal, anong tendency? Iisa yung message. Okay? Sino sa inyo naka-attend na ng ganon? Pag pumunta ka sa INC, iisa lahat ng message. Kung ano yung binaba ng message, yan ang pinaka-message sa lahat. The same sa IRCC, sa Catholic. Okay? At sabihin ko rin sa inyo na may mga Baptist ngayon na ginagaya na si Eli Soriano. Ano yung ginagaya si Eli Soriano? Lahat ng services ang nagpipreach na sa TV. Yung preacher, taga-on na lang yung pinaka-pastor nila sa kanilang church is taga-on na lang ng monitor sa taga-patay. Taga-moderate pero iisa lang magpipreach. Pero sa ating church, sa kinagis na nating church, dito sa Laloma Baptist Church at sa mga Bama Baptist churches natin, at sa karamihan pa rin ng mga Baptist churches, kung ano yung message sa umaga, iba sa hapon, iba sa prayer meeting. At the same time, meron pa tayong Sunday school service. At ang bawat area, makikita natin iba-iba yung dinidil. And very important, bawat services. At kung gusto mo mag-grow spiritually, you need to go sa lahat ng mga services. Okay? Anong ini-emphasize natin every prayer meeting? About prayer. Anong ini-emphasize natin every afternoon? About the gospel. Okay? Bagamat may mga pagkakataon na merong mga messages na special messages na biglang ibibigay sa atin ng Panginoon, pero lahat yan iba-iba yung mga messages. And then listen, maraming churches ngayon at ginagawa na rin ito ng maraming mga mananampalataya at napipilitan yung mga churches na binabawasan ng kanilang services why ayaw na umatin ng maraming member during midweek service. At kapag wala nang umatin ng midweek service, sasabihin na lang nila wala na tayong midweek service. Later on, kapag wala nang umatin ng midweek service, sasabihin nila hindi na rin sila atin ng afternoon service, then later on wala na rin silang afternoon
service, so anong itsura na lang natin para tayong Catholic? One service na lang. At meron, ito pang nakakalungkot, may oras pa yung preaching. Dapat 30 minutes lang. Amen? Okay? Nakikita nyo yung kung paano nawawala, unti-unti. At yung sinabi ng salita ng Diyos, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. Ang pinaka-purpose natin is we need to assemble one another for the purpose of exhorting one another. Kung Bible nyo yan, ilagay nyo yung word na exhorting. Every time na umatin ka, ikaw ay encouragement sa bawat isa. Okay? At the same time na pag nagkakaroon tayo ng tag dito na encourage tayo, parang ano yan, parang alam niyo yung baga. Pag ang baga, nilayo mo sa apoy, anong tendency? Eventually, mamamatay. Pero pag nilalagay mo palagi na magkakasama yung mga baga, anong tendency? Aapoy sila. So the same din sa atin. Okay? So hindi natin dapat pabayaan, at the same time kailangan mag-focus tayo ng mas maraming mga panahon. And actually, sa totoo lang, ang gagawin natin, especially sa prayer meeting, isang gagawin natin is iano talaga natin yung prayer time. Now, one of the most important service natin is not just Sunday, kundi yung ating prayer meeting. Malay nyo ba sa ibang churches na napakahalaga ng kanilang prayer time? Okay? Kasi may nangyayari kapag nagpipray tayo. Amen? Amen? Kaya mahalaga na nagpipray tayo. At gagawin natin yung sinabi ko last time na meron tayong ginawang prayer emphasis. From time to time, gagawin natin yung prayer emphasis na yon. Yung message, invitation, message, invitation, message, invitation. At least three messages or 3 pointers natin. Bawat pointers natin magkakaroon tayo ng invitation just for us to learn how to pray. Okay? Sa afternoon, ang pinaka-purpose natin is for us to be a discipler. Ang gusto natin, matuto tayo na sana lahat ng mga nakatanggap ng certificate, huwag niyong tanggapin lang yung certificate, huwag niyong gamitin lang na parang material lang yan na binabasa. Pinakamaganda dyan, i-share ninyo. Amen? I-share ninyo. Maghanap kayo ng tao na pwede ninyo pag-sharean. Once na natanggap ninyo yung copy ninyo, itago nyo yung copy nyo yan, ipasirox nyo yan, gamitin nyo yan. And sabihin ko sa inyo, the more na mag-grow kayo kapag meron kayong dinidisciple. Okay? And one thing na pinagpipray ko rin, ang daming pumapasok sa isipan ko, amen? Alam niyo, isang bagay na gusto ko rin lesson. Gusto ko rin magkaroon tayo ng lesson patungkol sa marriage. Amen? Alam niyo ba na meron akong nililesson ngayon sa marriage na tawag dito yung counseling na ikakasal pa lang, tapos meron akong tawag dito yung nililesson, sila mismo yung nag-pray, sila mismo yung nag-request, Pastor, bago kaming kasal, gusto naming dumaan sa marriage counseling. At nakakatulong ng malaki kapag dumadaan sa marriage counseling. Kaya iniisip ko tuloy, ang dami kong iniisip na material na gagawin, isa yung sa marriage, na dadaanan natin. Tapos may mga nagtatanong na mga single, paano yung panliligaw? Parang maganda rin magkaroon ng lesson sa panliligaw, no? Amen? Grabe, no? Parang dami na natin gagawing messages. Amen? Okay? Materials after materials na pwede nating magamit, na pwedeng, yung bang dadaanan natin. Pero sabihin ko sa inyo, napakahalaga na pumupunta tayo dito sa church because we need to learn something from the Word of God. Huwag nating hayaan ang mundo ang magturo sa atin. Dapat tayo mismo ay natututo sa salita ng Diyos at makikita natin yan sa church. So pag-pray nyo, at bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, tapos kung meron tayong mga makakasama na gagawa ng materials na to, katulad nitong material na to, I think ito ay 25 to 30 lessons. Pagkatapos nito, gagawin natin booklet. Amen? Second, so number 1 is go to church faithfully. We need to be faithful, no? Faithful yan, ha? Pagka meron kayong anak, sabi ko nga kanina, once na inalis ninyong isang service sa buhay ninyo, ang tendency, aalisin nyo na naman yung second. And later on, mawawala ka na sa service. Pero once nang ginagawa ninyo is umattend kayo sa lahat ng mga services, you're protecting yourself na kahit kukonti ng atin ng prayer meeting, kahit kukonti ng atin ng gospel hour, magkakaroon pa rin tayo ng service. Why? Kasi kung hindi natin to gagawin, ang tendency, mawawala yung mga services. Amen? Second, read your Bible. Read your Bible daily.
So, inilagay ko rin yung daily, no? It is, yung tawag dito, yung daily dose ito, no? Parang vitamins. Sino sa inyo may maintenance? Taas ang kamay. Anong pakiramdam nyo pag hindi kayo uminom ng maintenance? Di ba something wrong? Okay? Mararamdaman mo something wrong kapag hindi ka nagkaroon ng maintenance. Even supplement yung vitamins. Pag nakalimutan ko yung pag-inom ko ng, and I thank God na na biyaya ng Panginoon na merong, kumbaga nagkaroon ako ng parang yung bang experiment ko ano yung mga iinumin na gamot na but I'm thankful na kung nahalata nyo na wala na yung yung ubo, tapos kahit na anong puyat, anong is, kahit pa paano medyo mataas yung resistensya. Okay? Pero once na hindi ko nainom, nakalimutan ko yan, patay. Mararamdaman ko yan pag meron ako hindi nainom na gamot. Mararamdaman ko na bigla na lang ako matching, bigla na lang mararamdaman ko din will realize na meron akong hindi nainom na maintenance. And one of the maintenance ng ating Christian life is reading the Bible. Pastor, palagi kong binabasa yan, hindi ko naman naiintindihan. Yes, hindi mo naiintindihan sa ngayon, pero basahin mo ng basahin. Kami ngang mga pastor, hindi namin maipapaliwanag lahat yan, pero sa kakabasa, sometimes may nagtatanong sa amin, Pastor, paano mo nagagawa? Meron yung mga young preacher na, paano mo nagagawa na kapag gagawa ka ng topic, may pagsasama-sama mo yung mga iba't ibang verses in different books, tapos makakagawa ka ng isang message. Ang sikreto, reading the Bible. Kasi habang napapamiliarize ka, tapos naglalagay ka, especially, sana meron kayong personal Bible na nilalagyan ninyo ng marka. Okay? Iba yung ginagamit ko every time na nagpipreach. Pero meron akong personal Bible sa bahay na ginuguhitan ko talaga. Bumibili talaga ako ng magandang klase ng ballpen na yung iguguhit ko talaga na gusto ko kasi pag ginuhit ko, yung sarap iguhit. No? Hindi yung pag ginuhit mo, punit yung Bible mo, amen? Sobrang tulis no yung ballpen, very pointed. O yung mga iba naman, pagka yung highlighter, tumatagos hanggang sa likod. Okay? So para tuloy nagkaroon ng menstruation, no? May tagos. Kaya sabi ko, kailangan maghahanap ka hahanap ka talaga ng yung magandang pangsulat. Tapos, meron akong Bible na merong may malaking margin para yun yung binabasa ko rin para kapag meron akong gustong notes, ilalagay ko rin. Okay? So, may mga iba sa inyo siguro, sino sa inyo naglalagay ng date sa mga Bible ninyo? Okay, maganda yun. Lagyan nyo ng date na nabasa mo to, nag-speak sa'yo, pangako sa'yo ng Panginoon. Lagyan mo yung date. Isulat mo yun. Maganda yun na So we need to read our Bible. Sabi nga dito sa Matthew chapter 4 verse 4. Matthew chapter 4 verse 4. But he answered and said, It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Puntahan nyo yung Matthew chapter 4. Gusto ko lang meron akong ma-emphasize dito na isang bagay sa Matthew chapter 4. Sino nagsabi ng verse na yan? Ang Panginoon, di ba? Okay? Ang Panginoon na nagsabi, it is written. Okay? Tingnan nyo rin sa Bible, sa Matthew chapter 4, sa verse 6. Brad, pakilagay nga yung Matthew chapter 4 verse 6. Matthew chapter 4 verse 6. Meron din sinabi dito, sa verse 5 muna, verse 5. Verse 5, para makuha natin. Then the devil taketh him up into a holy city, kasi yung Matthew chapter 4 is part ng temptation ng Panginoon, and seated him on a pinnacle of the temple. So ito yung devil. At sabi ng devil sa verse 6, tingnan yung sabi ng devil Sino yung nagsasalita dito sa verse 6? Sino yung nagsasalita? The devil. And he saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is... Nakita niyo yung word na for it is written? Okay? Nung nag-tempt si Satan sa Panginoon, okay, sabi niya, sige, kung talagang anak ka ng Diyos, magpakahulog ka dyan. For it is written, He shall give His angel charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dost thy foot against a stone. Makita niyo si Satan, nagbabasa rin ng Bible, amen? Amen? Anong sabi rin ni Satan? It is written. Okay? Mahiya tayo. Baka mas maraming knowledge si Satan sa Bible kaysa sa atin. Amen? Amen?
Marunong si Satan mag-twist. Pero nagkakaroon siya ng na meron siyang sasabihin sa iyo, and most of the tawag dito yung mga naririnig natin na maling katuruan, gagamitin ng Bible. It is written. Kaya napakahalaga na ikaw mismo nagbabasa, amen? Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So napakahalaga na tayo ay nagbabasa because Satan himself nagko-quote ng verse. Amen? Okay? Panlaban natin yan. Another thing na makikita natin, kung makikita nyo yung sword of the Spirit, tingnan nyo yung sa may Ephesians chapter 6 lang. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Para lang, additional lang ito dahil preaching. Pero kapag sa discipleship, of course, may clear, no? Kay Ephesians chapter 6, tingnan nyo lang Ephesians, yung sa may armor of God. Pakiano nga yung sa may portion na may armor of God. Kaya yan sa may Ephesians chapter 6. Kasi sabi diyan, meron tayong makikita natin dito na yung armor of God, tapos makikita natin yung word of God. Okay? So sabi yan sa may verse, and finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Of course, inisa-isa yan. Pero isa sa makikita natin dito is, kamaliban dun sa ating breastplate of righteousness, loins girded of truth, gospel that shed by the preparation, tapos yung shield of faith, then verse 17. Tingnan niyo sa verse 17. Okay, pagdating sa verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is ano yung sword natin? Sword of the Spirit? Word of God. Okay? Tingnan niyo to Kung ikaw ay Christian, dapat marami kang alam na verse. Kaya nga mahalaga dito, dapat minememorize din yung verse. Okay, minememorize mo. At the same time, minemeditate mo. Mamaya sa Joshua chapter 1, verse 8, yung word of meditation. But tingnan nyo to, no? Sword of the Spirit is the word of God. Ibig sabihin, kapag kukonti lang yung alam mo, anong tendency? Ang sword mo napakaliit. Amen? Amen? Anong alam mo lang na verse? Isang verse. Anong alam mo lang sa word of God? Kukonti. So makikipaglaban ka sa diablo, ang laki ng sword niya, tapos sa'yo, ano tawag doon? Hindi, yung pangtahi, karayom. Amen? Imagine mo, makikipaglaban ka sa diablo, karayom lang because ang alam mo lang is napakaliit. So, ibig sabihin, the more na mayroon kang knowledge sa Bible, the more na maraming magagamit ang Holy Spirit. And by the way, ang gagawin ng Holy Spirit, hindi siya makapag-work sa iyo hanggat hindi mo nababasa yung Word of God. Ang power ng Holy Spirit is nakadepende sa binabasa mong salita ng Diyos. No wonder. Tingnan nyo to maraming umatin sa church pero useless ang pag-attend nila sa church. Why? Hindi naman sila nakikinig. Useless yung pag-attend nila sa church. Why? Hindi nila binabasa yung salita ng Diyos. Tingnan nyo to. Most of us na kinakausap sa preaching, sino sa inyo kinausap sa preaching hindi dahil dun sa sinabi ng preacher, kundi dahil sa binasa mong salita ng Diyos? Dahil may pinaliwanag from the Word of God. Very powerful kapag kiniklaim natin yung Word of God. And every time na nire-recite mo yan, at every time na nagdi-devotion ka, ang tendency, nakakakita ka ng mga verses, God will reveal a certain verse na magpanghawakan mo. Kaya nga may tawag tayong life verse. Ano yung life verse na tinutukoy natin? Ang life verse na tinutukoy natin, yung paborito mong verse, na every time na di-discourage ka, babalikan mo yun. Ako, Isaiah chapter 41 verse 10, hindi ko alam kung anong life verse mo. Amen? Yung mga life verse na yan, panghawakan nyo yan. Kasi yan yung mga bagay na babalik-balikan ninyo. At the same time, pag may gagawin kayong decision, anong panghahawakan mo? Word of God. Pag gumawa ka ng decision, halimbawa may trabaho ka na pinagpipray, Word of God. Young people, sa mga nanliligaw, daanin din natin sa Word of God. Dapat may promise din from the Word of God. Palaging Word of God ang ginagamit ng Holy Spirit para mag-convict, para may maipakita niya sa iyo mga things na yan,
So we need to read it daily. Pastor, kahit hindi ko maintindihan, yes. Aminin ko sa inyo, hindi lahat ng nasa Bible naiintindihan ko. Amen? Sino sa inyo naiintindihan nyo lahat ng nasa Bible? Hanggang ngayon, maraming pinagtatatlunan ng mga bagay na nasa Bible. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo naintindihan lahat, hindi mo nababasahin. Dahil ang Word of God, kailangan mo lang basahin at intindihin kung ano yung naintindihan mo. At ipapaintindi sa'yo ng Holy Spirit. Joshua chapter 1 verse 8. Ito lang daw yung verse na makikita natin sa Bible na mayroong word na success. Never na binanggit ang success sa Bible ng several times, kundi one time lang at makikita natin sa Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Anong pagkakaiba? Bakit may mga iba nag-grow? Bakit may mga iba hindi? Kasi hindi sila nagbabasa, hindi sila nagme-meditate. Yung word na meditate, alam niyo yung parang pagkain ng yung nakakita na kayo ng baka? Ang baka, pag kumain, obserbahan niyo ang baka pag kumain. Pag umaga yan, ang gagawin niyan, kukuha ng damo, lunok lang ng lunok. Makikita niyo yan. At sino sa inyo nakahawak na ng dila ng baka, yung nadilaan ka ng baka? Nun. Kumbaga sa atin, pero sa kanya, alam yun, napakagaspang ng dila nila na pag umano yan sa may damo, magkonting ganun niya lang, tapos napakalakas nung grip ng niya tapos ang dami niyang kakainin, lunok lang ng lulunok yan. Tapos makikita mo yung baka o kayong kalabaw, pagka nakaupo na yan, anong ginagawa niya? Nagngunguya. Ano yung ginagawa niya? Meron palang part sa kanyang stomach na ini-store niya lang yung lahat ng damo. Tapos, ibo-burp niya. Tapos, ngunguyain niya ulit yun. At pag inuya niya na yon at wala nang dadaan na doon sa may intestine niya. So, lahat ng hindi pa nanguya, nasa restore, lang yun. Naka-store lang yon. Tapos, paulit-ulit yon. At makikita nyo, tingnan nyo ang baka, kalabaw, di ba? Di ba, damo lang ang kinakain nila, pero ang lalaki ng muscle nila, no? Kaya gusto nyo lumaki muscle, kain tayo ng damo. Pero nguyain yung maigi. Kasi pag nagnguya talaga yan, grabing nguya talaga. Talagang durog na durog yan, talagang halos lahat ng nutrients ng damo, tanggal. Ganong katindi yung mga na yan. So, yun yung word na meditation daw. Ganon daw yung para mag-meditate is, kukuha ka ng isang verse, then hihimay-himayin mo yung verse para mo unawaan mo. Kaya kung kinakailangan mo ng dictionary, concordance, whatever things maghanap ka na para mas maunawaan mo yung Bible. Then sabi dito that thou mayest observe to do it according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So once na in-observe mo, useless ang Bible kung binasa lang pero hindi mineditate, hindi ginawa. Kaya nga sabi sa Bible, be doers of the word and not hearers only. So ibig sabihin kapag tayo ay nagbasa, dapat be ready to apply kung ano yung natutunan. Letter O. So letter G is go to church faithfully. Letter R, read your Bible daily. Letter O, obey the Lord sincerely. Okay? Obey the Lord sincerely. Dalawa yung, alam ko lang na verse na kasi paborito namin to dahil pwede mong balik ta rin. John 14:15 saka John 15:14. Parehas lang nakasulat. Okay? Hindi naman parehas na parehas, pero almost the same ang meaning. Sa John chapter 14 verse 15, tingnan niyo ang sinabi sa John chapter 14 verse 15. If you love me, keep my commandments. If you love me, keep my commandments. Dito dinidil ng Panginoon na kung mahal natin siya, susundin natin yung sinasabi niya. Okay? Naalala niyo sa Matthew chapter 28, tingnan niyo Matthew chapter 28. Matthew chapter 28 in the Great Commission. Sa Great Commission, makikita natin sabi sa Bible, go ye therefore and teach all nations. Yan yung salvation. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Pero sa verse 20, ito yung pinakamatagal. Teaching them to observe all things. Nakita niyo yung word na, Kaya mo bang may ilabas, Brad, yung Matthew chapter 28 verse 20?
nung sinabi ng Panginoon na teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you. So hindi tayo matatapos mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Okay? Pastor, hanggang kailan ako magbabasa hanggat kaya mong magbasa? Pastor, paano pag wala na akong paningin? Basta ano mo na lang, pakinggan, amen? Meron na tayong audio Bible. Meron na rin tayong anong tawag doon yung sa mga bulag, braille, no? So kaya ng basahin sa pamagitan ng touching. Okay? So, hangga't kaya natin, basahin natin ang basahin. Kaya nga i-appreciate natin 'to. I-appreciate natin na nakakakita pa tayo. Amen? Sabi nga ko sa inyo 3 times yung kanan. Hindi ko alam, may mga times masakit yan. May mga times hindi ko alam kung inaani ko rin yung ano. Pero, tawag dito, hanggat kaya mong magbasa, magbasa ka. Isang challenge ko lang it is good na magbasa tayo ng mga Christian book. Pero wag natin ipagpalit yung Christian book sa Bible. Ang problem natin, sometimes marami tayong binabasang Christian book, pero nakakalimutan natin ang Bible. And sabi ng mga ito, may nagsabi ganito, kapag Bible lang ang binabasa mo, pag Bible lang ang binabasa mo, hindi ka magkakamali sa doktrina. Pero kung ano-ano ang binabasa mong aklat at hindi tayo nagiging maingat sa author, pwede ka magkamali ng doktrina. Amen? Isang training sa amin, sinabi sa amin ni Pastor Tocaro before, mas maganda na bumili kayo ng Bible na walang concordance, wala mo ng, anong tawag doon, yung commentary. Ang gagawin lang namin is purely, walang commentary, babasahin mo lang para alam mo muna na, kasi pag may commentary ganito, hindi ako against sa commentary. Pag may commentary at binasa mo na yung commentary, ang tendency, dinidiktahan na ng isipan mo, ang isipan mo sa pamagitan ng komentary ng iba. Pero hindi mo na-discover yung sinasabi ng salita ng Diyos. And sometimes kapag mali yung commentary, anong tendency? Mali din yung naging teaching mo. Amen? Kaya mahalaga na At isang rule namin sa Bible College, ganito, never kayo magpipreach sa isang teaching o sa isang verse o kaya isang passage na hindi mo lubusang naintindihan. Amen? Dapat intindihin. Kaya nga mahalaga dito, intindihin natin. Now, kung hindi mo yung maintindihan, pwede kang mag-ask sa mga ibang mga tao, no? So napakahalaga na i-observe daw natin, no, lahat ng commandment. John chapter 15 verse 14, for the sake ng time, ye are my friends, if you do whatsoever I have, I command you. Sa kanina, if you love me, keep my commandments. Ngayon naman, dinil ng Panginoon ito. Kung kaibigan nyo ako, grabe no? Kanina, kung mahal nyo ako, gagawin nyo lahat ng inuutos ko. Ito naman matindi, kung kaibigan daw natin ang Panginoon, susunod tayo sa kanyang pinagutos. Okay? Ang Panginoon, tinitreat niya tayong kaibigan kapag sumusunod tayo sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon, hindi ko kayo tinawag na slave or servant. I call you friends. Okay? Of course, nandun pa rin yung paggalang natin sa Kanya bilang ating tagapagligtas, Panginoon. Okay? At tagapaglikha. Pero sabi niya dito, kaibigan ko kayo kung sumusunod kayo sa aking salita. So dito sa portion na to, ng obey the Lord sincerely, ipapasok mo dito later on yung baptism. Ipapasok mo later dito yung mga ibang mga yung reading the Bible, yung praying, kasi pag-obey yan. And later on, may emphasize din dito, later on yung mga iba pa natin dapat gawin bilang isang Kristiyano. Kaya mahalaga yung obey the Lord sincerely. Dapat i-obey mo siya na may sinseridad. Letter W, witness to someone intentionally. Nilagay ko intentionally kasi actually ang pinaka-goal talaga natin is to witness talaga ng yung meron tayong ako prayer ko pa rin ito gusto ko pa rin ibalik talaga yung one soul a day. Bagamat mahirap talaga yan, yung one soul a day. Kasi madi-discourage ka kapag na-miss mo yung one day. Subukan niya yan, yung nag-one soul a day kayo, tapos na-miss mo, wala na naman. Back to zero. Okay?
And sometimes parang nakaka-discourage, pero honestly speaking, maganda talaga yung intentional kasi once na hindi mo ipa-practice, nawawala yung yung courage mo to witness. Okay? At meron tayong mga makakausap along the way, kahit na sino dyan, conversational na usapan, pero later on, pwede mo ipasok yung pag-witness. Sabi ko nga dyan sa may Acts chapter 1 verse 8, ang sabi dito, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Ang mahalaga dito sa Acts chapter 1 verse 8, we will experience the power of the Holy Spirit once we are witnessing. Okay? Once we are witnessing. Hindi mo alam kung sino yung witnessan mo. Amen? Amen? What if ganito, no? What if yung witnessan mo, yung taong papatay pala sa'yo, no? Pwede mangyari yun. Pwedeng ma-witnessan mo isang taong gagawa sana ng yung kumbaga nasa future na paggagawin niya is makakasama sa isa sa loved ones mo. Pero na-witnessan mo. Maraming patutuo na may mga tao na na-witnessan na dati silang may mga ginagawang mga pagpatay, may mga ano sila na ginagawa, and yet nang na-witnessan, nagbago sila. May mga iba na nang na-witnessan, hindi nagtagal kasi parang sa klase ng trabaho nila. Pag nagbago ka at hindi ka na ayaw mo nang gawin, magiging threat ka sa iba, tendency, papatayin ka. Pero isang bagay na nakakatuwa dyan yung malilimitahan natin at mayroon sanang mangyayaring sakuna. Pero once na na-witnessan mo yung tao na yun, no, na kailangan na may gagawin sa yung masama, malilesen. Amen? May mga tao tayo ng pinakasolusyon lang talaga, alam nyo kung ano? Witnessan. May kapitbahay tayo na hindi maganda ugali. Maganda? Dalhin sa church mo witnessan. Okay? Sino sa inyo meron kayong kilalang sinasapian? Sinasapian ng kung ano-ano. Ang pinaka-way, witnessan. Okay? Alam niyo ba na, sabihin ko lang sa inyo to ang isang tunay na ligtas, hindi na pwedeng sapian ng anumang espiritu. Hindi siya pwedeng sapian ng evil spirit. Why? Meron tayong greater spirit, and that is the Holy Spirit. Pag ang isang tao nagkiklaim na siya ay Christian tapos sinapian ng evil spirit, ibig sabihin hindi yan saved. Kasi ang sabi sa Bible, we are temple of the Holy Spirit. And Holy Spirit is greater than every spirit. Amen? At basahin nyo yung text sa Bible na merong evil spirit na kinas out tapos umalis dun sa tao na pinanggalingan niya tapos naghanap ng lugar tapos nung nakita niya yung tao na pinanggalingan niya at wala pa rin naninirahan. Ang sabi, bumalik siya tapos may sinama pang mas evil spirit na mas matindi sa kanya at mas marami silang bumalik. Ang isang tao ay pwedeng sapian ng ilang spirit. Sa Bible, merong sinapian ng legions. Ibig sabihin, napakaraming evil spirit. Pero alam niyo, ang isang ligtas, hindi masasapian ng evil spirit. At alam niyo, kapag meron kayong katabi na merong evil spirit, kinakabahan yung katabi mo kapag merong evil spirit. Kaya kapag yung katabi mo, pinapawisan, tapos dumidilat na dyan na, baka may evil joke. But honestly, sa Pangasinan, merong mga tinatawag na may mga espiritista sa Pangasinan. Merong mga grupo doon talaga na iba-iba yung paniniwala. Sino sa inyo naka-encounter ng Rizalista? Yung mga Rizalista, yung nag-opera sila sa pamagitan ni Rizal. Napapasok daw sa kanila yung spirit ni Rizal. Tapos operahan ka na walang material. Injectionan ka, invisible injection, invisible yung surgery, lahat invisible, tapos may makukuhang kung ano-ano sa'yo. Hindi ko alam kung ano nangyayari doon. Pero mga tinatawag nila yung mga espiritista. Pero doon sa Alcala, sabi ni Sister Flor, every time na pupunta kami doon sa isang lugar, sabi ni Sister Flor one time, sabi niya, Pastor, hindi mo ba naramdaman
yung katabi natin na ano, sabi niya, hindi siya mapakali, pinapawisan. Kasi doon sa pinuntahan natin, mayroong mga, tawag dito espiritista, mga sinasaniban talaga na ano. Hindi siya mapakali sa'yo kapag ikaw ay merong Holy Spirit. Kaya kapag meron kayong kilalang ano, kilala kayo na sinasapian, the best way para matanggal yon, witnessan mo. Witnessan mo siya during the time na hindi pa sumasapi yung baka makikipaglaban ko dun sa Holy Spirit no? Ay sa evil spirit Meron dinala dito last time, naalala niyo yun? Sino yung nandito nung may dinala dito last time? Na taga-Tondo dati? Dinala dito? Nandito pa sila Preacher Raul dati that time Kinantahan nila ng kung ano nung kinanta nila. Pero sabi ko, and at that time, nagtuturo ako ng Bible Institute. Then dumating ako, ganun pa rin. Then kinausap ko, I think pangalan niya, Catherine ba yun ma? Basta something, ganun yung pangalan niya. Dahil kilala namin ni Sister Larnie, then kinausap ko siya. Sabi ko, Catherine, gusto kita makausap. No? Pag nakikita kong iba yung mukha, iba yung mata, sabi ko, hindi ikaw, si Catherine. Kakausapin ko yung tao. Then nang na-witnessan ko, alam nyo nakakatuwa nung time na na-witnessan ko, shinare ko yung gospel, tapos nag-pray to receive kami. Nung time na sasabihin niya na yung word na in Jesus name, hindi niya mabanggit. Then sabi ko sa kanya, sabihin mo sa isipan mo. At nung sinabi niya sa isipan niya, narinig ko rin na binanggit niya rin sa kanyang bibig in Jesus name. Then pagkatapos niya mag-pray to receive, biglang nawala yung yung parang yung puwersa niya na then para siyang nanghina. Then kumbaga inanong muna namin siya saglit, pinagpahinga. Then tinanong ko siya pagkatapos nun, kumusta? Okay? At kung talagang tumanggap yon, hindi na babalik sa kanya ang evil spirit. And since that time, ang problema ko ganito During that time na umalis yung evil spirit, baka merong nakapalibot na hindi saved. Tapos pumasok ulit. No? Yun ang nakakatakot doon. Kaya mag-ingat tayo. No? Pero honestly, isa yan sa way natin para witnessan. Kung gusto mong magano yan, mawala yung evil spirit, witnessan mo. Kung merong attitude yan na hindi magandang, witnessan mo dahil babaguhin niya ng Panginoon. Amen? Okay? At hindi mo alam kung anong gagawin ng Panginoon every time you witness to somebody. Amen? Okay? Yung taga Mountain View, gusto ko makilala natin yung, gusto ko makarinig siya. Because nakakilala siya sa Panginoon, isang addict sa game. Ganito siya ka-addict, pinagkakakitaan niya ang games. Alam niyo yung may games na yung nagko-contest sila? Pinagkakakitaan niya ang games. Pero sabi niya, sinira niya ang buhay ko. At ang dami niyang naririnig to the point na pag nawala na yung challenge, kasi ang dami niya nang nalaro, ang dami niya nang natapos na game. Pag nawala na daw yung challenge, parang wala ng purpose ang buhay niya, ito naisip niya, magpakamatay. Kasi nawawala yung intense. Alam mo yung pag naglalaro ka, di ba? Sino sa inyo na pag naglaro, nakakalimutan yung kumain? Hindi nyo alam na gutom kayo. Pag naglalaro kayo, hindi nyo alam na kayo ay naiihi. Hindi na kayo umiihi. Hindi na kayo umiihi, hindi na kayo umiinom, hindi na kayo kumakain. Para na nga kayong zombie. Hindi ka na natutulog. Kasi yung excitement, nandun yung excitement. Pero pag tinanggal mo yon, biglang bagsak. Biglang bagsak, hindi mo alam kung ano gagawin niya. Ang kailangan natin doon, witnessan. Okay? At of course, ang pinaka-purpose natin bakit tayo nag-witness is we want them to be saved. Amen? Letter T. Okay, balik na ako dun sa talk to God in prayer constantly. Talk to God in prayer constantly. And spake a parable unto them to this end that men ought always to pray and not to faint. Okay, dapat daw tayong palagi nagpipray. Hindi tayo dapat naghumihinto. From time to time, you need to remind ourselves, kailangan natin mag-pray. Okay? Dapat hindi tayo ningas kugon. Sinimulan natin yung prayer time na yan, mag-pray ulit tayo. From time to time, kapag may opportunity, mag-pray. Okay? Kasi hindi natin alam. Sabi nga dyan sa may Mark chapter 14 verse 38, watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is
week. Church, hindi mo alam kung kailan naatake ang dyablo. Kaya hindi natin alam kung kailan naatake ang dyablo. It may be na malakas ka ngayon pero hindi ka palaging malakas. It may be na nagbabantay ka ngayon pero hindi ka palagi nagbabantay. Unless nagpipray tayo from time to time. Okay? I thank God, isang bagay na kay Brother Joben, hindi alis si Brother Joben hanggat hindi kami nagpipray. Hindi siya mag-drive hanggat hindi kami magpipray. Wag mong pandarin yung sasakyan mo na hindi ka nagpipray. Wag mong sisimulan ng araw mo na hindi ka nagpipray. Wag kang gagawa ng decision na hindi ka nagpipray. Amen? Ang aksidente anytime pwedeng mangyari. Amen? Okay? Sino sa inyo na aksidente na sa kusina? Anytime pwede may mangyaring aksidente sa kusina. Anytime pwede may mangyaring aksidente sa daan. Anytime pwede kang bumagsak spiritually. Anytime pwede kang matempt. We need to pray. Amen? Okay? Letter H, last. Okay, so letter G is go to church faithfully. R, read your Bible daily. O, obey the Lord sincerely. W, witness to someone intentionally. T, talk to God in prayer constantly. And H is heed the Holy Spirit consistently. Actually, ang nakaano talaga dyan yung Holy Spirit feeling. Kaya lang nilagyan natin ng adverb. Kaya heed the Holy Spirit consistently. Okay? Ang sabi yan, be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. May mga ibang tao, ginagawang ano to eh. May narinig akong yung mga mahilig uminom, yung mga lasenggero. Sabi nila, alam niyo kung ano ang application nila dyan? Sabi nila, pwede daw uminom ng konti, wag lang daw excess. Hindi yan yung application yan. Amen? Amen? Okay? Huwag tayong, yung sinabi ng Panginoon dito na be not drunk with wine where is excess, ang ibig sabihin ng yung word na excess is maraming ginagawa tayo na, yung word na excess dyan hindi yung sobra o kalabisan, kundi yan ay mga things na nagagawa natin na karumihan o kaya something na tawag dito yung kasalanang nagagawa. Kapag tayo kasi ay nakainom ng alak, hindi na natin kontrolado ang ating sarili. Okay? Ano ang pinaka-rule nila, 'di ba? Para hulihin mo yung nagda-drive ng driving with under alcohol influence. Ang gagawin nila, 'di ba? Palalabasin ka, tapos yung straight line, sige, maglakad ka. Kapag nakalakad ka ng straight, ibig sabihin hindi ka lasing. Pero ang isang lasing, hindi makakalakad ng straight. Gigewang yan. Okay? Hindi niya kontrolado. Okay? Kapag ikaw ay lasing, sana hindi nyo na-experience yan. Meron isang tao na nalasing, professional. Okay? Narinig ko lang ito na kwento na very professional siya, tahimik siyang tao, pero nung nakainom, nagwala, naghubad, naglakad ng hubot-hubad. Okay? Kinabukasan, pagising niya, alaman siya ng kwento ng lahat ng kapitbahay. Wala siyang mukhang ipapakita kasi hindi niya alam yung ginawa niya nung nakainom siya. Controlled ng alak. Pero ito yung sinasabi ng be filled with the Spirit. Bakit hinalimbawa na ganun yung kasi gusto ng Panginoon, kung tayo nagpapakontrol sa mga bagay na walang wala namang kabuluhan, dapat magpakontrol na lang tayo sa Holy Spirit. Amen? Sana tayo ay makontrol ng Holy Spirit. Bilang isang mananampalataya, dapat ang isipan natin controlled by the Holy Spirit. Tingnan nyo to, no? Anong kumukontrol sa atin? Diba sabi sa Bible, wag daw tayong, hindi lahat ng gusto nating gawin is nakakabuti sa atin. May mga bagay na nagkukontrol sa atin at mag-ingat kayo sa nagkukontrol sa atin o nagkukontrol sa iyo. Pinag-usapan namin yung mind dun sa may camp last week. One of the thing na makikita nyo, alam nyo yung mga computer games. Sino sa inyo nakapaglaro ng computer games? Okay? Yun. Buti yung mami, no? Yung mga iba ayaw magamit, Okay? Na-experience namin yan.
Pero naalala niyo pag naglalaro ka ng games, merong repetitive words. May words na paulit-ulit, may words na paulit-ulit, may maririnig ka palaging words, may maririnig ka palaging sound, at hindi mo namamalayan yung sound na yon nagdidikta sa'yo. Every time na gusto mo magkaroon ng achievement, merong sound na achievement. Merong sound na sinasabi pa ulit-ulit ang bawat character na hindi mo namamalayan yung word na kill, kill, kill. Okay, destroy. Okay, something na meron siya maririnig. And sometimes nagmumura yung character. Tama? Dahil palagi mong naririnig yung word na yun sa games. Palagi mo naririnig yun sa mga pelikula o kaya sa ano. Later on, hindi mo namamalayan, honestly speaking. Yung pagmumura nila, ginagamit mo na rin. Amen? Hindi mo alam, nakukontrol ka na. Na to the point na lahat na ng mga nasa isipan mo, kung ano yung nilagay doon sa may game, paulit-ulit yan, paulit-ulit yan, paulit-ulit yan. Dahil paulit-ulit, anong tendency, nawawala yung sensitivity mo. Sa maling ginagawa, ang nagiging nangyayari, lahat ng naririnig mo mali, nagiging normal. Dahil palagi mo nang naririnig. Nakuha niyo ibig sabihin? Sa mga parents, hindi healthy na palagi silang merong nilalaro na palaging may naririnig. Especially ang naririnig nila is mga words na nagdidikta. Alam niyo yung mga nasa ibang bansa na tumitira, bumabaril sila ng mga tao, na trip lang nila. Why? Pinaglalaroan nila dati yan. Part ng laro nila. Okay? At paulit-ulit nilang naririnig. Kaya nga sabi dito, we need to be filled with the Holy Spirit. Galatians chapter 5 verse 16 last. Galatians chapter 5 verse 16, this I say then, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Okay? Sabi nga nila, simple lang to. Pag hindi ka nag-pray to walk in the Spirit, pag hindi ka nag-pray na ma-filled ng Holy Spirit, then you are walking in the lust of the flesh. Hindi mo kailangan mag-decide na lumakad sa lust of the flesh. Every time nagigising ka na hindi ka magpipray, to be filled with the Holy Spirit, to walk in the Spirit, tiyak yan, you are walking in the lust of the flesh. Yun ang bound natin. Yun ang tendency natin. Matatanggal lang yan kapag magpipray ka, Lord, I want to walk in the Spirit. Lord, I want to be filled with the Holy Spirit. Matatanggal yung lust of the flesh kapag nagpipray tayo ng Holy Spirit ang magano sa atin. But if you are not praying, if you are not deciding, kung hindi mo talaga yan nilalagay sa puso mo, then, carnal tayo. Magiging tayong fleshly palagi. No wonder, maraming Kristiyano, kahit matagal na sila sa church, hindi nag-grow. Why? Hindi nagpipray, I want to walk in the Holy Spirit. Kailangan mag-decide ka. Young people, once na nag-decide kayo to walk in the Spirit, makikita mo yung kakaibang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Sa atin din, sa Christian life, ibang-iba kapag nag-pray na tayo. Amen? May mga times, honestly, may mga times. Nung time na nag-preach ako sa youth camp, yung dalawang preaching ko ng two consecutive night, honestly speaking, sabi ko, Lord, although may mga tao na na-bless during that time, pero may mga times na nararamdaman ko, Lord, parang kulang. Lord, parang something na yung personally nag-i-struggle kami na para bang, Lord, hindi ako ganito before, may mga times na pero magpipray ka talaga, Lord, hindi ko maramdaman yung working mo. At ikaw mismo mararamdaman mo yan na hindi mo na nararamdaman ng Holy Spirit. Na para bang natural na lang, na gumigising ka ng umaga, very natural, matutulog ka, very natural, lahat ginagawa mo, very natural. At later on, makikita mo yung sarili mo, bumabalik sa flesh. Pero nawawala na yung leading ng Holy Spirit. And yet, kapag nasa Holy Spirit ka, ganito yun. Kapag ang Holy Spirit nag-work sa'yo, kahit may problema ka, ang ganda pa rin ang mukha mo. Amen? Meron kang positive outlook. Amen?
Kapag nasa Holy Spirit, kapag ang Holy Spirit nagwo-work sa iyo, kahit na alam mo na nandiyan na yung temptation o yung tendency, meron kang courage, meron kang strength to say no. Nadidetect mo yung mga bagay na ayaw ng Panginoon once na ikaw ay under the influence of the Holy Spirit. At mararamdaman mo yun. Lalong-lalo na kapag nagsuserve ka sa Panginoon. Amen? Mararamdaman mo yun. May mga pagkakataon na ayaw ko lang ipahalata ko minsan pag nagpipreach ako minsan. Binabasa ko na lang na parang trying to pero wala nang working ng Holy Spirit. Ibang-iba kapag nag-work ang Holy Spirit. Amen? So we need to pray, Lord, pag-pray mo yan. Bagamat ito ay para sa bagong mananampalataya, but I think, basahin mo ulit ito. This is also for us. Huwag mong pababayaan ng church, huwag mong pababayaan ng Bible mo, huwag mong pababayaan ng pagsunod sa Panginoon, huwag mong pababayaan ng pag-witness, ang prayer life mo, ganun din ang pagpapakontrol sa Holy Spirit. Mahalaga lahat yan in order to grow continually. Amen? So tayo po ay manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message. Ngayong gabing ito, I pray na ito po ay naging pagpapala po sa bawat isa. At dalayan ko po na bigyan niyo po kami ng kalakasan to always decide na mag-grow, Panginoon. And whatever it takes, tulungan niyo po kami, Panginoon. Alam ko po na ang bawat isa po dito ay palagi na naming naririnig. But if we will be serious, Panginoon, marami po dito, Panginoon, hindi namin nagagawa consistently. Marami po dito, Panginoon, na hindi namin nagagawa na talagang nagbibigay sa amin talaga na meron kaming specific time, specific schedule, Panginoon. And we know, Panginoon, na marami kaming pagkakasala because kaya hindi pala kami nag-grow spiritually because we miss a lot of things sa mga puntos na ito. So dalayan ko po, Panginoon, na ibalik mo po, Panginoon, kami sa tama. Encourage po muli kami, Panginoon. Ibalik niyo po kami, Panginoon, para magkaroon kami ng positive outlook, para magkaroon kami, Panginoon, ng tamang mga decisions sa buhay, para magkaroon kami, Panginoon, ng desire to be used by you. At bawat oras na binibigay niyo sa amin will be treasured, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Panginoon, to be of service, Panginoon, especially sa pag-witness ng kaluluwa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa, bless niyo po ang aming invitation. Bless niyo rin po, Panginoon, kung meron po kami mga bisita, mga first time visitor, Panginoon, dalahin ko po, nabigyan niyo po sila, Panginoon, ng wisdom or ng pangunawa para maunawa nila na kailangan nila ng tagapagligtas. At ganoon din po, na kung meron pa po, Panginoong ligtas na hindi pa po sumusunod sa tawag ng bautismo, sila rin po ay susunod sa tawag ng bautismo. At sa bawat mananampalataya, kami rin po, Panginoon, na maging masigasig at gawin namin ang lahat para kami po ay mag-grow spiritually. Ito na po ang aming samodalangin, Ama, sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. So pwede tayong tumayo lahat at magkaroon tayo ng short invitation. Hindi ko alam kung saan tayo kinausap ng Panginoon, but this is very basic lesson. Pero ulitin ko, may mga pagkakataon, isa-isahin mo yan, honestly. Ano yung bagay dyan na hindi mo nagagawa? At para mag-grow ka, then pag-pray mo, Lord, I want to work out sa mga bagay na to. Dito sa 6 na pinag-aralan na acronym is growth. So habang tumutugtog ang ating pianist, hindi na natin patatagalin. If God spoke to your heart, siguro meron kayo pagpipray na, Lord, tulungan mo ako na maging faithful sa church. Lord, maraming salamat na faithful ako sa church, pero tulungan mo ko to spend time more in your word. Or i-ask mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng time na or ng wisdom to obey you sa mga pinag-uutos mo. Maybe one of the things na pinagpipray mo, Lord, help me na magkaroon ako ng specific time to pray. Yung makikipag-usap ako sa iyo, Panginoon. Yung makukuha ko yung encouragement from you. That in every time na ako ay nagwo-worry, every time na hindi ko alam ang gagawin ko, Lord, ikaw magbibigay sa akin ng wisdom. Every time na hindi ko alam kung anong decision na gagawin ko, Lord, ikaw magli-lead sa akin. And specifically, Lord, allow the Holy Spirit to lead me. Allow the Holy Spirit to lead me. Marami tayong hindi alam gawin, pero ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin. Then ask God na i-bless ka ng Panginoon sa Holy Spirit. Na ma-fill tayo ng Holy Spirit. At kung meron man tayong bisita ngayon o hindi pa ligtas,
Taas mong kanang kamay mo, gusto namin i-share sa'yo kung paano mo tanggapin si Jesus Christ. Kaninang umaga, meron tayong dalawa. Ngayong hapon, meron ba sa atin na gusto mong tanggapin ng Panginoon Kristo bilang tagapagligtas? Taas mong kanang kamay mo, bibigyan ka namin ng counselor. Okay, meron pa ba? Meron ba? Dito sa taas? Dito sa baba? Okay, meron ba? I think merong nagtataas ng kamay na doon sa mga bata, sa likod. Sige, pakitas lang ang kamay, pakiano lang. Okay, taas mo lang ang kamay mo. Meron pa ba? Meron ako nakita pang isa na nagtaas. Brad, si RJ, kausapin mo si yun. Katabi ni si Sir Jera. Okay, meron pa ba? Meron pa ba? Taas ang kamay. So meron tayong mga 2 young people na nagtaas. Okay? Church, pag-pray natin to ha. Sabi ko nga basic lesson ito, pero ako personally gusto kong balikan yung mga may mga things ako na gusto kong mag-grow sa bagay na to. Okay, so let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message ngayong gabing ito. I-bless po, Panginoon, ang lahat ng mga ginawang decision. Bless rin po, Panginoon, ang mga things, Panginoon, na natutunan namin. At dalayan ko po, Panginoon, na kayo po, Panginoon, na manguna, kayo pang may taas sa bawat bahagi na hiningi namin ng gabay sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na mag-grow spiritually in different areas na natalakay. At kayo po, Panginoon, ang tunay na kumilos din po na maibigay din namin, Panginoon, ang aming best para isik namin ang inyong kalooban. Pagpalain niyo po ang lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.